Yung nakulong ba si Marcos? Nag-people power ba? Di ba? Tama. Nabal girl. Ito ha, mga kababayan, unahin natin itong kay Digong. Ito, post ito ng isang concerned citizen na ang pangalan ay Rovi Diaz. Rovi Diaz ha, basahin natin. Sabi niya, ngayon, naiintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng post ni Basti Duterte. May post daw kasi si Basti Duterte, mga kababayan. Sabi niya, ngayon, naintindihan ko na kung anong ibig sabihin ng post ni Basti Duterte. Ito po, about sa isang tawag lang at it's a bluff. Litong-lito ako sa ibig sabihin nun. That was his post one day before this heartbreaking incident. Alam na nila kung ano ang mangyayari at kung bakit tahimik lang ang magkakapatid at si Kitty Duterte lang ang nagtatanggol. So planado pala nila ang pagpapakulong sa tatay nila. Mga kababayans, planado. Kasi bakit daw nag-post si Basti Duterte ng about sa isang tawag lang? Yun pala na isang tawag lang ni Bongo or kung sino nakasama ni Digong sa Hong Kong or kay Sara na uuwi na si tatay. So pag uwi, teklo. Di ba? Planado na nila yun. Na isasakripisyo nila ang buhay ng tatay nila na maikulong doon para matanggal si Marcos at sila ang susunod na manilbihan sa ating bansa. Tinaya nila ang buhay ng tatay nila. Kaya pala tahimik si Sara, si Pulong, walang pakialam kung saan-saan nag-ikot. Si Basti ngayon, sisigaw-sigaw lang doon, hindi man sumunod ng Netherlands. Si Sara lang at si Kitty Duterte. Kaya pala si Hanilet, di ba? Kaya pala si Hanilet hindi sumama sa paghatid kay Digong sa Netherlands kasi alam na pala nila ang plano. Hinayaan na lang nila magpakulong kasi total matanda naman na. Diba? Panabla na lang, patibong lang daw yun ni Digong para it's a prank daw ang Marcos administration. Ito, ngayon naintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng post ni Basti Duterte about sa isang tawag lang. Diba? Sabi ni Basti, isang tawag lang. And it's a bluff. Litong-lito ako sa ibig sabihin nun. That was his post one day before this heartbreaking incident. Alam na nila kung anong mangyayari at kung bakit tahimik lang ang magkakapatid at si Kitty Duterte lang ang nagtatanggol. Ngayon, the courage of this family na hayaan ang tatay nilang gawin ang lahat ng to para mahulog sila sa sarili nilang patibong. Considering his age, I really commended this kind of bravery. Ang talino mo talaga, tatay. We will continue to pray for your safety, tatay. We love you. Hinayaan na pala nilang makulong si Digong kasi walang chance. Bakit? Naalala ninyo, naglabas ng balita ang ABS-CBN, di ba? Na nag-file daw ng asylum itong si Digong, hindi pinayagan ng China. Ang sabi nga ng source, ng GMA, di ba? GMA nag-post niyan, may source. Pakulong daw si Digong, may nag-file daw ng asylum sa China. At hindi daw ito pinayagan. Di ba? So ito, mga kababayan, parinig ko sa inyo para hindi tayo sabihing fake news. Hindi kasi pinayagan ng China si Digong mag-file ng asylum doon. So, ang choice nila, pauwiin, paaresto na lang. Di ba? Ito, mga kababayan, Digong. Ito ha, asylum sa China. Kaya pala. Ito na, mga kababayan. Nako. Plan A nila, lilipad si Digong, magkuha ng asylum sa China. Tinanggihan, so plan B nila, uuwi na lang, magpa-aresto. Total, tigulang naman na. Malapit ng tigibambam. So, tabla na lang. Di ba? Eto mga kababayan, naku po. Huwag niyong tawaging lus-lus sa akin kasi nga hindi tayo bobo eh. Nagtaka ba kayo? Mas inuna pa ni Pulong ang pag-iikot-ikot niya sa ibang bansa kaysa puntahan ng kanyang tatay niya sa Netherlands. Di ba? Ito. Digong. Asylum sa China. Ito na mga kababayan. Di ba?
Ito, At iharap sa international Ah. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Sinubukang mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. So ngayon, wala silang choice. Sabi ni Basti sa post, isang tawag lang yan. Nagtaka kayo. May post si Basti Duterte ayon dito sa nag-post sa Facebook. Ngayon, naintindihan ko na kung anong ibig sabihin ng post ni Basti Duterte about sa isang tawag lang. Isang tawag lang ni Sara ba? Galing Hong Kong? Ni Bongo ba? Ni Anyo ba? Ni Midjaldia ba? O ni Hanilit ba? Na isang tawag lang, uwi na kami. Andyan na ba? Tinaya ni Digong ang buhay niya para magpahuli kay no choice. Hindi siya tinanggap sa China mag-asylum. Umuwi ng Pilipinas, nagpa-aresto para makuha nila ang simpatya ng tao at mag-people power daw. At matanggal si BBM. At titigan ng tao ngayon ang mga Duterte brothers and sisterhood. Ang problema, nag-people power ba? Hindi umipik. So ito na. Masrid. Isang patibong ni Duterte ang kanyang pagsama sa Netherlands at mahulog ang PNP at Marcos administration. Ayan Vanilla in cream post yan hindi galing sa akin. Masrid, isang patibong ni Duterte ang kanyang pagsama sa Netherlands at mahulog ang PNP at Marcos administration. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na matagal nang matalas ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pagdating sa larangan ng politika at estranhiya. At sa nangyari kahapon kung saan siya ay agad nitong gustong dalhin sa Netherlands nang hindi dumaan sa tamang proseso, tila malinaw na ang tagumpay na siya ay isa sa napaingat na bitag laban sa kasalukuyang administrasyon at sa PNP, ang paglabag sa Rome Statute at ang poisonous tree. Di ba? Isa sa pinakamahalagang aspeto sa batas ng International Criminal Court ang pagsunod sa Article 59.3 ng Rome Statute na nagsaad na ang sinumang inaresto ay may karapatan munang dumaan sa korte ng kanilang sariling bansa para sa interim release o pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko. Ang competent authority sa kasong ito ay may hukuman Supreme Court ng Pilipinas at custodial state ay ang Pilipinas din. Ngunit ano ang nangyari? Isinakay si eroplano si Digong papunta sa Netherlands nang hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Diba? Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng ICC mismo. Ibig sabihin, anumang kasunod na hakbang mula sa paglilitis hanggang sa anumang hatol ay maituturing na fruit of poisonous tree na sa madaling salita, kung ang mismong pagkapa-aresto ay may epekto lahat ng ebidensyang susunod sa maaaring ibasura. So ito daw ay labag sa batas na itinatawag daw ng International Criminal Court na fruit of poisonous tree sa Rome Statute. So ngayon, sa sunod madaling salita, kung anumang pagkakaresto ay may depekto, lahat ng ebidensyang isusunod ay maaaring ibabasura. So yun daw ipapasa nila Trillanes. Pagdating sa hearing, ibabasura daw yun at makakalaya na daw si Digong. Ang tanong, kailan? Buhay pa ba si Digong nun? Pag makauwi siya. Kasi ang sabi ni Attorney Cristina Conte, almost 3 years daw po ang paglilitis niya doon. Ngayon pa nga lang, hindi na makaihi-ihi na nga sa salawal Di ba? So ngayon, nakalagay dito, so mahuhulog daw na fruit of poisonous tree. Sa madaling salita daw, ang sunod na hearing ay ibabasura na daw ang ebidensya laban kay Digong. So makalaya na daw si Digong. So ang pakana ni Duterte, bakit hinayaan niyang mangyari ito? Kasi planado na daw nila ito. Maraming nagtatanong bakit hindi lumaban si Duterte, bakit tila tanggap niya ang pangyayari. Ano ang sagot? Makikita niya mismo sa salitang kanyang binibitawan. Naintindihan ko ang mga yan dahil trabaho nila ito. This is why it has come to an end. Sabi daw ni Digong. Isa sa pahayag na puno ng kahulugan. Ipinakita nito ang alam niyang darating na ito at hayaan niyang mangyari dahil wala siyang magawa, kundi dahil gusto niyang ilagay sa alanganin ang PNP at ang ICC at ang Administrasyong Marcos. Ngayon mga kababayan, tanong ko lang sa inyo, pag nalagay ba sa alanganin ang PNP, Administrasyong Marcos at ICC, sino bang magkaso sa kanila? Tanong ko lang,
Pakana daw ni Digong ang magpakulong sa sarili niya at bitag daw ito para malagay sa alanganin ang PNP, Administrasyong Marcos at ang ICC. Ngayon, pag nalagay ba sa alanganin ang PNP, Administrasyong Marcos at ICC, sino kakaso sa kanila? Ang ICC rin? May mas mataas pa ba sa ICC? Di ba? Mas may mataas pa ba sa ICC? Kung sakaling malagay sa alanganin ang PNP, ang ICC at si Marcos, may kakaso pa ba kay Marcos bukod sa ICC? Sino pa? Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang mensahe ay malinaw. Ang PNP at ang gobyerno mismo ang lumabag sa due process. Hindi siya. Ngayon, paano nahulog ang Marcos admin at PNP sa bitag ni Digong? Pagsunod ng PNP na walang due process sa halip na siguraduhing dumaan sa Korte ng Pilipinas, agad nilang isinuko si Duterte sa ICC, isang hakbang na labag sa batas ang kanilang isinunod. Pangalawang kibo, pagkawalang kibo ng administrasyon sa halip na ipagtanggol ang soberanya ng ating bansa at igiit ang tamang proseso, tila hinayaan ng gobyerno ang maangyayaring ito na magpakita sa kanila ng kahinaan sa pangdaigdigang entablado. Pangatlo, pagtibay ng argumento na bias ang ICC. Dahil hayagang paglabag sa Article 59-3, lumikas ang argumento na ang ICC ay hindi patas at ginamit lamang laban sa pinunong hindi kaalyado ng kanluran. Ganun pala yon. Ang mga posibleng mangyari ngayon, UN Security Council intervention. Ang mga bansang tulad ng Russia, China, maaaring kumilos upang suspindihin ang ICC proceedings laban kay Duterte. So anong kinalaman ng Russia at China sa ICC? Hindi naman miyembro ang Russia at China sa ICC. So anong karapatan na magpapasuspended ng ICC, no? Ang China at Russia ay hindi naman miyembro yung dalawang bansang yan. Sino bang gumawa nito? Si Harry Roque na naman? Mga kababayan, itong kwento na ito na nahulog sa bitag si Digong. Ikaw ba naman kung matalino ka, abogado ka, hayaan mo sarili mo mahulog ka sa bitag for 30 years? Diba? Hahayaan nyo ba? Diba? Hahayaan ba? Ni Digong kung matalino siya? Hahayaan ba ni Digong kung matalino siya na ihulog ang sarili niya sa bitag for 30 years? Tapos ang mga DDS ngayon, ibahin ninyo ang kwento at sabihin ninyo napakatalino ni Digong. May matalino ba na mamamatay sa loob ng kulungan for 30 years? Saan yung katalinuhan doon? Katangahan yun. Katangahan. Hindi mo masasabing talino yun. Hindi mo nahuhulog sa bitag ang Marcos administration at ang PNP. Bakit? Ang Marcos administration nasa power, ang PNP nasa power. Si Digong walang power, nasa kilikili ang power niya. Ngayon sasabihin ninyo, matalino si Digong nang ginawa mo Tatay Digong kaya pala sumama ka lang. Hindi po katalinuhan yan, katangahan. Pwede namang manahimik na lang siya Humiga-higa doon sa bahay niya, mag-inom ng kape. Matanda na, malapit ng matchigi bambam. Tapos sabihin nyo, katalinuhan yon. Kung nanahimik siya doon, kung mamatay man siya, mapayapa. Ngayon, pag namatay siya sa loob ng ICC, uwi siya sa Pilipinas, garapon. Hindi katalinuhan yan, katangahan. Kaya sumama si Digong doon sa ICC, mga DDS, no? Gusto kong ipaliwanag sa inyo kasi hanggang ngayon hindi nyo pa rin naintindihan. Wala pong kinalaman yung sabi dito na post ni Baste na isang tawag lang. Isang tawag lang, tiklo na ang tatay nila. Sa madaling salita, pwede naman na parang hinayaan nilang makulong ang kanilang tatay para magiging Cory Aquino at Ninoy. Naalala ninyo si Ninoy, pagbaba sa airport, binaril. Si Cory, tumakbong presidente, nanalo. Kasi nakahanap ng simpatya. Pinatay ang asawa niya. So anong gagawin ni Cory? Tatakbo siyang presidente. So naging presidente siya. Naghiganti siya sa mga Marcos. Di ba? Totoo. Nangyari. Ngayon, kung gagayahin ng mga Duterte yan, na ibang pahuli si Duterte, tapos namatay si Duterte, magiging presidente si Sara. Paano mangyari maging presidente si Sara kung ma-impeach siya? Sige nga.
Paano kung pagkatapos nitong eleksyon na impeach si Sara? Oh, pag na-impeach si Sara, Mas Quintano, di din siya pwedeng tumakbo. Ngayon sasabihin ninyo, kung wala si Sara, pwede naman si Pulong. Anong sapat na basihan para gawing presidente si Pulong? Yung 51 billion nga, hindi niya masabi-sabi. Oh, ngayon, pag hindi pwede si Pulong kay Basti, anong sapat na dahilan kay Basti gawin mong presidente si Basti? Yung kung ang Davao nga malaki problema hindi na resolba. Oh, ngayon pag hindi naman pumasa si Basti kay Kitty Duterte, paano mo magagawing presidente si Kitty Duterte? Ang requirements ng pagiging presidente, may degree ka at higit sa lahat 40 years old ka pataas. 40 na ba si Kitty? Yeah? Huwag na kayong mag-expect na magiging Cory Aquino at Benigno Aquino ang mangyari kay Digong. Si Digong, kahit hindi mo na pauwiin yan, pag namatay yan sa Netherlands, hindi mangyayari na iboto si Sara maging presidente. Handaan ninyo, may nakabinbin na impeachment kay Sara. Yeah? Yun lang. Speaking of Sara Duterte, mga kababayan, huwag kayong mag-expect na pag namatay yan. Sabi nga ni Sal Panelo,